back to my channel. Today is April 27, 2021 and it is our church wedding anniversary. 8 years church wedding anniversary. Medyo akin lang pong gugunitain ang aming wedding noong 2013. Medyo hindi pa nagsisink in sa aking utak. Wow, may ganun no? Hindi nagsink in. 8 years na. Kasi naman ngayon lang po kami nag-celebrate ng aming anniversary na magkahiwalay kami. Nasa Leyte po siya kasama ng aming anak. At ako naman ay nandito sa Luzon. Hindi po kasi ako nakauwi because of the pandemic. So, ito na lang ang nakita kong paraan kung paano ko po maipapaabot ang aking pagbati sa aking husband. Wow, husband. Sana lang po mapanood niya to. I am sure mapapanood niya. Kasi siya po ay isa ring nasa YT World kay Kuya Wills TV. Hello, Kuya Wills. Happy wedding anniversary. Kalain mo yon, nakarating tayo sa 8 years wedding anniversary. Mantakin nyo guys, wedding anniversary namin sa church 8 years, 7 wedding ay 15 years. All in all, 23 years na kaming magkasama talaga. Hindi pa kasama yon yung courtship na 5 years. Kung tutuusin, 28 years na kaming magkasama niya. 28 years na kaming nagbobolahan. Sabay ganun no? Okay, nais ko lang pong sariwain ang aming church wedding na alam ko naman ay yun po yung araw na pinakamasayang araw ng buhay ko. Ng lahat ng mga kababaihan actually. Kasi gusto nila talaga maranasan yung kinakasal sa church. Masaya po siya. Feeling ko noon nung araw na yun, kahit ilang taong na yung anak namin noon, feeling ko ako'y dalagang dalaga. Wow. Sabay ganun no? Samahan niyo po akong panuurin ang nangyari noong aming church wedding noong April 27, 2013. Nakakatawa po siya. Actually, comedy church wedding yun. Madaming mga nangyari doon na katawa-tawa. Pati yung pare ay nakakatuwa. Mega love shoutout po sa lahat ng umattend sa aming wedding. Lahat po kayo ay aking pinasasalamatan sa pagsaksi sa isang araw na napakasaya. Araw na iyon. Tara guys, panuorin po natin. Ang design na yan ay gawa ng aking co-teacher na si Miss Eden. Na nung araw na yon ay kanyang kaarawan. Mega love shout out Ma'am Eden Paraas. Alam ko ngayong araw na ito, ikaw din ay nagse-celebrate ng iyong birthday. At nandyan ka po sa LRCS. Pasensya ka na po at ako'y hindi nakarating. Alam mo naman na ako'y malayo. Ganun pa man, I'm wishing you all the best para sa iyong family at saka sa sarili mo at saka sa work. Anyway, yan ay makikita doon sa reception area sa Gymnasium, Carigara Gymnasium, kung saan doon ginanap ang aming reception. Pagkatapos ng kasal, doon sa church, dumiretso kami dyan. Lahat ng bisita at lahat ng hindi naka-attend doon sa mass, dumiretso na lang dyan para sa gagawing program. Bago po ang program, ay inihanda na po lahat ni Miss Eden ang lahat na kakailanganin at gagamitin doon. Siya po talaga ang punong abala kasi sa totoo lang, maski ang aking mga magulang ng aking asawa at si Joel mismo ay hindi niya alam na ikakasal kami ng araw na yon. Lately lang nila nalaman nung nag-aasikaso na ako ng mga kakailanganin.
Nauna po akong umuwi, and after a month, sumunod pong umuwi si Joel, kasama na nga po, ayan, si Miss Eden Paras. O diba ang bongga? Hindi alam ni Joel na ikakasal kami. Kung hindi siya nakarating ng araw na yon, kasalanan ko. Nga ako noon sa araw na yon. Kasi naman, pa-secret pa ako. Hindi alam ng kahit na sino na naka-schedule na ang wedding na yon. Lahat ng ginawa ko ay puro rush. Mula sa damit, sa pagkain, sa handaan, lahat yon ay rush. Kahit yung mga seminar namin. Mabuti na lang at nandyan si Ma'am Eden para ako ay alalayan, sabihin kung ano ang dapat gawin, at asikasuhin ang dapat asikasuhin. Once again, thank you so much Ma'am Eden Paras at happy birthday. Yan naman po ang mga iba't ibang kagamitan na ginamit nung araw ng aming kasal. Lahat po yan ay si Ma'am Eden ang nag-arrange at nag-asikaso para maging ganyan yan siya kaganda. Yan naman ang aking shoes na isang araw ko lang isinuot dahil hindi siya ganun kamahalan. Nasira agad. Ganun yun no? Isang araw lang siya. Pangkasal lang talaga siya. Then, yan ang aming invitation na may kasamang flowers para sa gagamitin ng mga flower girls. Diyan lang yan sa likod ng bahay namin kinuha ang mga bulaklak. Kasi nung time na yun, maraming bulaklak. Saka yung coins na may design din po siyang anthurium. Iba't ibang klase ng bulaklak din. Yan yung gagawing aras. Aras kung tawagin kapag ka ikaw ay ikakasal. Sa ngayon po, yan po ay nakatago pa rin sa aming bahay. Yan naman po ang aming invitation. Napapansin nyo po yung invitation na yan ay personalized. Yan po ay nangyari noong birthday, binyagan ni Andrew. Yan yung doon yun kinuha yung picture na yan. At yan na rin po ang aming ginamit. Ito naman po yung Bible na hanggang ngayon ay kasama ko. Saan man ako magpunta, kasama ko po siya. Yung Bible na yan. Yan po ay mahalaga sa akin. At yan po ay galing sa kasal namin. Pinahalagahan kong maigi. Ito naman po yung mga bulaklak at saka yung giveaways. Yung small giveaways para sa mga friends na umattend doon sa aming wedding. Iba po ang giveaways ng mga ninong at ninang. Hindi ko na po nakuhanan ng picture kasi nandoon po siya sa tabi ng mga regalo. Hindi ko na save yung picture nun. Pero may natitira pa po ako sa bahay na regalong ganon. Then, ito naman ang aking mahiwagang wedding dress na napakalaki. Sabi nga ng kaibigan kong si Richie De Horsey, na isa ring YouTuber, pag sinuot ko daw yan, nung isinuot ko daw yan, mukha daw akong diwata ng kadiliman. Mega love shout out sa iyo, Richie De Horsey. Salamat sa iyong tulong, lahat-lahat. Alam mo na yon kung ano ang ibig kong sabihin at kung anong tinutukoy ko. Ito naman ang aming ring. Actually, yung ring na yan, hindi ko na alam kung nasaan yan. Nawala yan palibhasa fake. Nawala. Hindi ko pa kasi kayang bumili noon ng ring na totoo Mura lang yan ring na yan. Maganda lang siya tingnan. Pero po, napalitan na namin yan ngayon ng medyo mahal, mas maganda, at pinabindisyonan na rin namin siya. At yun ang suot-suot namin ni Joel ngayon. Yan na nga ang aking shoes, ang mahiwagang shoes, na isang araw lang ginamit. At siya ay mumurahin lang din. Hindi po siya tumagal.
Isang araw lang talaga siya actually na aking ginamit. Buong araw, sa araw lang talaga ng kasal. Pagkatapos, hindi ko na alam. Yan naman po ang church arrangement. Na Diyos ko po, napakamahal ng bayad. Alam nyo ba, ang church arrangement na yan, kasama yung mga kakanta at kung ano-ano pa, ay nagkakahalaga po siya ng 30,000 pesos na tumataginting. Rush kasi, kaya ganon. Eto naman po ang aming mga regalong natanggap mula kung kani-kanino, mga nagmamahal sa amin, mga kaibigan na dumating, at kung sino-sino pang nagbigay. Eto naman ang cake na sinasabi ko sa inyo ay walang lasa. Nilibak yung cake. Sa totoo lang, yung cake na yan ay maganda lang siya sa iyong paningin. Pero hindi po siya talaga masarap. Ewan ko ba kung saan yan ni tatay binili. Peace po tayo sa gumawa niyan. Pero in fairness, ang ganda niya po tingnan. Sabi nga ni tatay, hayaan na yung lasa at mabilis mawala. Ang picture matagal maglaho. Tama nga naman. Next, ito naman ang aking makeover. Na kahit anong gawin ni JR, may kalab shoutout JR, tsaka yung iyong mga kasamahan, ay wala pa rin nangyari sa pagmumukha ko. Ganun pa rin ang itsura ko pagkatapos ng lahat na pagdudot-dot nila sa aking mukha. Walang nangyari. May kalab shoutout sa iyo JR, sa yung mga kasamahan dyan sa iyong place. Sana ay marami pang pumunta dyan na mga kliyente nyo. Yan ang aking pictorial sa loob ng kwarto na pinamahalaan ulit ni Ma'am Eden. Yan naman ang aming entourage. Yan. Yan ang sinasabi ni Richie the Horsey na diwata ng kadiliman. Yan o. Wow, the bride, the groom. Ang pogi niya dun o. Yan ang aking kapatid, ang aming maid of honor, si Portia May. Yan naman si Engineer Michael, ang best friend ng asawa ko. Ayan si Gian, ang pinsan ni Joy Joy, anak ng kapatid kong si Lisa. Si Basti naman ngayon, nadalaga na. Sabay ganun eh, no? Peace tayo, Basti. Tsaka yan sino ba yung mga batang yun na nandun? Si Joma, Emar, si Titit, tsaka si Bigel, yung anak ni Batajis, hindi ko alam yung pangalan. Kasama din siya dun sa mga flower girls. At si Gian, nandoon din. Yung mga maliliit na bata na ngayon ay mas malalaki na sa akin. Next naman ay ang mga gumanap na sa candles, sa court, saka sa ano nga yung isa? Hindi ko na natandaan. Yan si Maymay, ang aking kapatid na bunso, at saka si Noel, ang aking pinsan. Nag-iisa. At ito naman ay si Jomar at saka si Marla. Kumalit lang yata yan si Marla kay Mayet kasi hindi nakarating. Sabagay pareho naman sila Mayet. At ang isa pa ay si Rizalyn at saka si Mark. Oh, yan naman sila ang ng chord yata yun. Chord ba yung kanila? Ano ba? Basta yung tatlong yun. Hindi ko na matandaan kung anong tawag sa mga yan. Basta nandoon yan sila. Next naman ay ang mga principal sponsors. Unahin na po natin. Siyempre, ang pinakatatay ng lahat, ang ating pong mayor ngayon ng Carigara Leyte, si Mayor Ong, kasama ang aking lola na pumalit din. Siya dapat ay kapalit ni Ma'am, ay kapartner ni Ma'am Katangay. Hindi rin po nagarating kasi malayo si Ma'am. Mega love shoutout Ma'am Katangay, Elvira Katangay. Next po ang aking ninong, si Ninong Amancio Ibatan, kasama si Mrs. Garay na isa ring sponsor, konsihal ng bayan. At ang sumunod naman ay ang kapitan ng Mandoy, Carigara Leyte, si Aldigundo Cumbinido. Kasama po ang aking tiyahin na pumalit din po yan kay Mrs. Clara Gayas, na siya dapat ang partner ni
ninong na isa na yan ni Sir Aldigundo. At syempre hindi nagpapahuli ang aking ninong sa binyag na siya rin ang naging ninong ko sa kasal. Kasama niya ang isa rin sa mga konsehal ng bayan, si Miss Laraga. Si ninong din ay isa rin siyang serbisyong pangbayan nung araw. At syempre yan naman ay ang walk ng aking groom kasama ang kanyang nanay. Wala na po kasing tatay si Joel, baby pa lang siya nung nawala na yung tatay niya, kaya silang dalawa lang. At syempre ito naman ako na nagagalit ang tatay ko dahil sinakop ko daw lahat ang red carpet. Sila daw ay nasa labas na, panay tulak sa akin at ako lang daw ang nasa red carpet. Sila daw ay nasa labas na ng red carpet. Hindi kami magkasya sa laki ko nga naman. At ang pagbibigay ng aking ama at aking ina sa nag-iintay na groom doon sa isang tabi kasama ang kanyang best man na si Engineer Michael. Puro comedy ang nangyari dyan eh. Next, of course, nagsimula na ang mass. Ayan na, nagaluhod na kami. Si Joel, parang nagsisisi siya eh. Ayan na po ang nagsimula na. Nag-ano na ng candle, yung cord na yun, saka yung belo na ilalagay sa akin. Ayun, belo pala. Nakalimutan ko. Yan ay mga pamangkin lamang at kapatid ko ang mga gumanap dyan. Ayan na, ang sumunod na mga pangyayari. Puro lang po yan comedy, nakakatawa. Pati yung pare ay tuwan-tuwa. Ayan, nagkapirmahan na. Wala nang atrasan yan. Uy, may nag-offer pala na pahuli. At of course, ang mahiwagang kiss the bride. Sa wakas natapos din. At dediretso na sa ano nang kasunod yan. Yan na ay ang pictorial. Opo, ang pictorials. Kasama yung nanay at tatay ko. Ang nanay niya. At syempre, ang bridesmaid and best man. Nakakatuwa talaga yung araw na yun. Wala kami ginawa kundi magtawanan maghapon. Ayan, ang gagara ng mga ninong at ninang. Kasama ng kinasal, syempre. Wala nga naman hindi sila kasama, no? Wala dyan ang aming tatay kasi ang aking tatay nun ay naggagala. Ayan, ang pamilya ng aking asawa. Syempre, kaming dalawa. Ayan, at kami ay tapos na ang pictorial sa loob ng simbahan at hindi magpapuli ang Varona family. Yan, nagsisimula na ang program ng ating host. Syempre, sisimulan, ipapakilala ang mga band members, the leader of the band. Tapos, syempre, magdadasal muna bago ang lahat. At pagkatapos nun ay kainan time. Okay, yan na. Kainan na. Tapos, yun ang mga sumunod na pangyayari. Yan ang aking mga friendship na nagsidating. Kinakapatid ko, tsaka yung best friend ko. Hello, may kalab shoutout to Alma, tsaka Teresa. At of course, yung mga iba dyan ay hindi ko kakilala actually. At ang kaisa-isang picture ni Ma'am Paras sa araw na yon at kala mo siya yung ikinasal at siya yung busy-busy. Kawawa naman. Nakatuwa pa noon, ang ganda-ganda ng kanyang damit. Nakadress kasi siya. Nakamotif pa ang dress niya. Ang ikli-ikli. Pinagbihis ng tatay ko. Ayan, nakasuot na siya ng pantalon pagkatapos ng pinagbihis siya ni tatay.